Kahit ang mga himala ay walang saysay kung sarado ang ating puso. Kahit malinaw na ang mga palatandaan, maaari pa rin tayong bulagin ng takot, ng yabang o sariling interes. Tulad ng mga pinuno noon, minsan ay mas pinanghahawakan natin ang sariling plano kaysa magtiwala sa layunin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at sumampalataya sila sa Kanya. Ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Kanilang sinabi, "Ano ang gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin na magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa." Ngunit ang isa sa kanila, si Caiphas, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabing, "Wala kayong alam. Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa?" Hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Bilang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Mula noon, pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. Dahil dito, si Jesus ay hindi na hayagang naglakad sa Judea. Sa halip siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon muna tumigil kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. Hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y nagtanungan, "Ano sa palagay ninyo? Paparito kaya siya sa pista?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay submit. Pagsuko. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang dilema ng mga Hudyo dahil si Jesus nagiging kilala na, sumisikat dahil sa kanyang mga himalang ginawa. At yung pagbuhay niya kay Lazaro ay isang malaking kaganapan, isang malaking himala na ginawa ni Jesus ng isang patay ay muling binuhay. At dahil dito, naalarma ang mga Hudyo. Sa halip na sumuko, sa halip na ilagay ang kanilang sarili sa ilalim ng impluwensya ni Jesus, ng kapangyarihan ni Jesus, pinagtangkaan pa nilang patayin si Jesus. Kaya nga dito sa ating gospel, natakot itong mga Hudyo, lalong-lalo na yung may mga posisyon sa templo, may mga posisyon sa lipunan, ang mga Pariseo, ang mga eskriba. At sa halip na tanggapin si Jesus, pinagtangkaan nilang patayin si Jesus. Hindi ba't ito'y parang isang ironic na sa kabila ng mga himala na ginawa ng Panginoon, na mga kababalaghan, sa kabila ng mga magagandang pangaral niya, itong mga nasa posisyon, itong mga edukado, itong mga supposedly ay mga teachers of the law and experts of the law, itong mga temple people, sila pa mismo ang tumanggi sa pahayag, ang tumanggi sa misyon, ang tumanggi sa iniaalok ng Panginoong Jesus. At ano yung tugon nila? To kill Jesus.
Kaya nga pinagplanuhan nila. Narinig natin yung filosofiya, yung propesiya, no? Sabi doon sa gospel ni Caiaphas, na mas mabuting mamatay ang isang tao kaysa mag-suffer, kaysa bumagsak, kaysa maapektuhan ang buong bansa. In a negative sense or in a negative way, para bang it's a prophecy ni Caiaphas na si Jesus kinakailangang mamatay hindi lang para sa bansang Israel, kundi para sa ating lahat. Para sa ating mga kasalanan. Siya yung kabayaran. Sa halip na tayo ay mawasak ng kasalanan, Jesus has to die for us. And that is God's way of saving us by means of giving Himself totally for us. Kaya nga, sa harap ng Diyos na nagbibigay ng Kanyang sarili para sa atin, sa harap ng Diyos na labis na nagmamahal sa atin, ano yung ating tugon? Of course, hindi natin kayang tapatan, hindi natin kayang bayaran, suklian yung ginawa ng Diyos para sa atin. No amount of human effort, no amount of human sacrifices, and no amount of human offering ay sasapat doon sa ibinigay ng Diyos sa atin. At yan yung ating babalikan, yan yung ating muling ipagdiriwang, yan yung ating gugunitain, lalo na sa susunod na linggo as we enter the Holy Week at yung pagpasok natin ng Triduo Paskwa, yung pagpapakasakit, yung kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yan yung ating gugunitain. Yung labis na pagmamahal ng Diyos sa atin, na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Hindi lang basta ibinigay. Siya na natiling kasama natin at ibinigay niya ang buong buhay niya para sa atin. He is not only with us, but He is also for us. Kaya nga, sa harap ng Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, sa Diyos na nagbigay ng kanyang buong sarili, hindi man tayo karapat-dapat, what should be our response? Mga kapatid, the only response na pwede nating ibigay sa Diyos na nagmamahal is to submit. Yung bang isuko natin yung ating sarili sa pag-ibig ng Diyos. Hindi naman naghahangad ang Diyos sa atin na tapatan, suklian yung pagmamahal niya. Hindi naman makababawas o hindi naman makapupuno sa Diyos kung mahalin natin siya o hindi, o kung tumugon tayo sa Kanya o hindi. Of course not. Sa Diyos, hindi naman tayo kabawasan eh. He is God and He is perfect. Hindi naman talaga niya tayo kailangan eh. Tayo yung may kailangan sa Kanya. And so what should be our response? Surrender. To submit ourselves doon sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ni Jesus. Yung bang to submit means, hayaan mong mahalin Kanya. Hayaan mong kahabagan Kanya. Hayaan mong patawarin Kanya. Hayaan mong tubusin Kanya. Iligtas Kanya. Hayaan mong ibigay niya yung Kanyang sarili para sa iyo. Submit. Yun lang yung kaya nating gawin. Tanggapin yung Kanyang pagmamahal at alok ng kaligtasan. Pero itong submission na ito, ang hindi magawa ng ilan sa mga Hudyo because of pride. Kasi ayaw nilang mawala sa kanilang posisyon. Ayaw nilang mawala sa limelight. Ayaw nilang mawala sa anuman ang kanilang kinalalagyan at that moment. In the guise of concern sa templo, pero ang totoo, it is the position that they won't like to let go. Mga kapatid, tingnan natin sa ating mga sarili. Ano ba yung humahadlang? Ano ba yung pumipigil para isubmit ko, para isuko ko yung buong pagkatao ko sa Diyos, sa pag-ibig ni Jesus? At ito yung ating hilingin sa Kanya na mapagtagumpayan natin ang mga hadlang na ito at tuluyan nating ialay, ibigay, isuko ang ating sarili sa Kanyang pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya na isuko ang aming sarili sa pag-ibig mo at ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.